Yung number 3 doon, talaga. Arang ko ano? Ano ba? Number 3 na. Tinaw kayo. Sabi. Praise the Lord, everyone. Luzon, Visayas, Mindanao. We are now officially live in Facebook. So, magandang gabi po sa inyong lahat. Most especially to our very own Pastor Neil Cuesta and all the members of United Pentecostal Church in Baguio. So, sa lahat po ng mga LM, sa lahat po ng mga youth, and then sa mga men, at sa lahat po ng mga followers natin, at also to all the viewers watching right now, si Auntie Jeanette Kadungo. So maraming salamat po. And also to Pastor, to Teacher Melody Cuesta, and to all my friends in Facebook, at sa lahat din po ng mga kaibigan ko po dito sa Pikawayan, sa Poblasyon 2, 1, Poblasyon 3, no? Sa lahat po ng mga Nicor family, Danoy, Villegas, Balofeños, Baliano, Pe, Gonzaga, sa mga Servacio, no, Kahilig, sa lahat po ng mga ng mga relatives po ng Martizano, no, De La Vega, sa lahat po ng mga relatives ng aking wife, Gonzaga, no, Tamayo, Pe. So magandang gabi po sa inyong lahat, at sa lahat po ng mga youth, and then happy birthday pala, no, kay Brother Boy De Villeres, no, formerly kagawad of Municipality of Libungan. And hi na lang rin po, no, sa ating LM President, Sister Nena De Villeres, no, wife po ni Brother Boy De Villeres, and he is now a member of Sangguniang Bayan of Libungan Municipality, si Sister Nena De Villeres. And also sa lahat po ng mga Floro family, Armada family, and then Villa family, Padilla family, Valenzuela family, dyan po sa Kimarayag, Cabalbal, Nalangay, Cuesta family, sa lahat po ng mga may business dyan, no, sa Baguio, sa Manwangan, kay Brother Roger, no, Cabalbal, Joe Cabalbal, and then Rolando Nalangay, no, Sister Jenna, no, Nalangay, and also sa lahat po ng mga pastors sa Section 2, magandang gabi po sa inyong lahat. Kay Pastor Gilbert Lumugdang, and also to Ma'am Kit Lumugdang, and also to all my classmates, no, sa mga batch 94, and also yung batch ko rin po, no, sa 93. So dalawa po yung batch ko. And then sa lahat po ng mga classmates ko, and also to all our viewers, no, na nanonood po, no, abroad, kay Sister Lalyn Palomar, Roland Hill, tawag nito, Brother Roland, no, Hilario,
sa lahat-lahat po sa inyo. So, magandang gabi po. And then kay Gingging De Leon, kay sino to? Fes Panyola, Danny Sasi, so madamo pang iban. And also, I would like to thank also sa mga Franco family, sa mga kapitbahay ko po dyan sa Poblacion 3, Ulisa family, Fahid family, Bueno, Baria, Banilaw, Ilago, Ichivari, Liera, Alcanzaren, Villanueva, and then kay Sir Bangbang Gabertan, kay Pierre Gabertan, Rumasanta, and then Sibia, Galvez, Pitulan, Duruelo, and then Istares family, kay Ma'am Mencho, and then kay Sister Cecil Gipaya, Alarcon family, Kabangal family, Dimzon, and then Cristal, Amboy family, sino pa ba? Kausing, Jukos, Taytay. So marami pa pong iba, no? So, and then sa lahat po ng mga friend ko rin po, Olivo family, sino pa ba? So marami dyan, sa Pigkawayan, dito mismo sa Poblacion. So maraming salamat po sa inyong lahat, and may the Lord God bless you for tonight as I'm going to preach the Word of God for tonight. So, and then meron din po pala tayo for second day na po devotion, morning devotion. So just a little one verse scripture every po yan, every 4 o'clock or 3 o'clock in the morning. So I'm planning to doon nga sana sa sa may Lily's View at saka sa may Janelle Rock Havens Park, doon po sa may Kimarayag, so siguro bukas na umaga kung pwede, so we thank God for all the blessing, for all the favor, for all the protection. And thank you rin po sa lahat ng mga viewers natin ngayong gabi. So I would like to preach to you for tonight about the 5 promises of prosperity. So maraming salamat din po sa mga classmate ko pala, si before anything else, kay Ma'am Teacher Judith Barte de la Cruz, kay Brother Junior, and then Barte family, so, and then marami pa, so nakalimutan ko na. So, and then so sa lahat-lahat po sa inyo, maraming salamat po. And then bukas na umaga, so kita-kita kids na rin tayo. So maraming salamat sa lahat po ng suporta, sa lahat po ng time nyo po, kahit na kaunti, iniukol nyo po, for how many months na tayo since February until now. So we thank you for all your time, sa pakikinig po, even just an hour lang nitong ating programa about the Word of God. So before anything else, I would like to thank lalong-lalo na po sa lahat sa aking may bahay, sa aking pamilya. So I thank God for all their support for this Bible study, especially yung nandun pa po tayo sa church kila Sister Monique, Daniela Cuesta, and then Brother Yuyoy Nalangay, and also Ate Pearl Cuesta, and also to our very own Pastor Nino and Teacher Melody Cuesta. So maraming salamat po. So before anything else, tuloy na po tayo. So bago po tayo mag-preach ng Word of God, I would like bear with me sa lahat po ng mga viewers natin ngayon. We will going to pray
before we will going to start. Lord God, the Father Almighty in heaven, Lord, we give you thanks and praises for this Bible study. Lord, I ask for your anointing. I ask for your presence. Let your presence dwell in this place, and also let your anointing to all our viewers, anoint them with your Holy Spirit. May your presence be upon them and bless them, and also may your divine protection be upon them, and also to all their family. Thank you, Lord, and I ask also for wisdom, knowledge, and understanding as I'm going to preach your word for tonight. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I love you, Jesus. In Jesus' name I pray. Amen. So, thank you po sa lahat. Belina Rick Zamora, Sheila T. Floro, Nenfa Bantulo, Sally Daguhoy, so Ami Blancia Buston, so si Doktora. Hello, Doc. Wala na kita-kita. Espanyula si Bing Fay, Ging de Leon, Kasuyon, and then Nimincio, Lisley, Malbino. So, and then sa lahat po ng mga sa lahat po ng mga taong nito, taga Samal Island, kay Ma'am Delilah Limbaga, Labostro, sa lahat po ng mga pamilya. So, maraming salamat po sa inyong Floro family. So, for tonight, I'm going to bring to you the 5 promises of prosperity according to the Word of God. So, sabi nga dito, praise the Lord. So, the 5 promises of prosperity. So, there are unique scriptural meaning to number because they speak God's mathematical language. So, 7 is the perfect number. 6 is the number of man. Since 5 is the number of grace, so I decided to look up the number of 5 in the scriptures. According to the Genesis chapter 43 verse 34, and he, Joseph, took and sent messes, portions unto them from being him. But Benjamin's mess was 5 times so much as any of theirs, and they drank and were merry with him. Amen. So, tuloy tayo. So to all of them he gave each man changes of the raiment, but to Benjamin he gave 5 changes of raiment. So, the number 5 is the number of grace. The number 7 is the perfect number, and the number 6 is the number of man. So, it is in Genesis 45:22. So, in this situation, Joseph, who was type of Christ, showed unmerited favor on Benjamin. God's forth unmerited favor too. So, in the time of Joseph, sobra-sobra po yung binibigay niya kay Benjamin. At hindi naman pinaghihirapan yon ni Benjamin. So, in our Lord Jesus Christ, lahat po, inako niya po. So, lahat po ng ating kasalanan, inako po ng ating Panginoon, especially the favor that He gave when He was crucified in the cross. So, that is the favor na hindi po mababayaran ng kahit na ano na bagay. Amen. Especially when He was nailed on the cross, He suffered in the cross. So, even kahit lang po kaunti na what we call this one, katiting na iniambag po doon, wala po tayong ginawa. Amen. That is the unmerited favor that God given to us. Kung hisgutan po na doon ang tawag nga salvation or kaligtasan sa ating soul. Amen. So, interestingly, the miracle story of the widows all will multiply, which we studied in the last chapter. So,
tinakil na po natin, no? Yung mga the widows, na namatay po yung kanyang husband, and then the creditor, kunin na po yung dalawang niyang anak para gawing slave. So, no? Wala po siyang ginawa, kundi doon lang po nakatuon ang kanyang isipan, ang kanyang damdamin doon to the man of God, which is Elisha. Amen. So, because he know, Elisha is a man of God. Amen. So, which we studied in the last chapter happens to be the fifth miracle of Elisha's life. Yung the oils, the widow, na magkaroon po ng utang, it happened po, na yun po ang ikalimang milagro na ginawa po ni Elisha sa kanyang buhay. So this fifth miracle is a total miracle of grace, of unmerited favor. Because in times that the oil na pinupoured out niya po sa lahat po ng jars, container, hindi po nauubos hanggat mayroon pong bakante. Amen. So the widow's miracle continue even after the miracle of the pouring forth, because she let it be so. Amen. So hanggat hindi siya bumalik kay Elisha, tuloy-tuloy po yung oil, ang paglagas ng oil. Amen. Wow, yung pag-pour out po ng oil. Wow. So she went back to the man of God, who was her link with the source, and maintained the relationship with the source. So kung napuno na po lahat, bumalik po siya doon to the man of God na yung nagbigay po sa kanya ng link. Just like for example, kung gusto po natin magkaroon ng webinar, karoon po tayo ng mga seminars through cellphone, through Zoom, kailangan po natin ng link. So ganoon din po for this woman. Binigyan po siya ng link or connection just to be able na makakuha po ng unmerited favor, ng blessing, ng answered prayer. Amen. Through the man of God, through Elisha. Amen. So, and maintain the relationship with the source. The secret to her success was in letting God to do it. So, alam niya po kung sino ang kanyang pupuntahan. Amen. So, hindi lang po yan. Before, let God do it before, during, and after. As far as she was concerned, the provision was totally His. So, the provision is totally came to our Lord Jesus Christ. So, many financial problems in our lives today are due to spending money. Now, credit cards, for the most part, have been abused. So, yun po ang problema sa atin. Because of too much or mass spending, maling paggamit, maling paglustay ng pera. Especially in credit cards. For the most part, have been abused. Credit lang po tayo ng credit. Pagdating ng panahon, lumubo po ang ating mga bayaran. So hindi po natin what we call this one, hindi po natin nabili yung ating pangangailangan. Sometimes yung nalulustay natin, na misspending natin yung ating finances doon sa mga wants. Amen. So sometimes hindi po balanse. Nagkakaroon ng lack, nagkakaroon ng kulang ang ating finances. Amen. Yung ating budget. So the most part have been abused and due celebration over interim prosperity. How? In many cases, been the cause of ruin. So pagkasira ng ating budget. Yun po ang cause, yung misspending of our money. Amen. And this misdirection continue because we do not go back to the source. Especially pag mauubusan tayo, hindi tayo bumabalik doon sa source, which is
our Lord Jesus Christ. Amen. So in the time of feeding of the 5,000 men, in the time of our Lord Jesus Christ, when He gave thanks, when He blessed the food, the 2 fish and the 5 loaves, amen, and then ibinigay po, and then nag-multiply. So yung mga basket na yon, every time maubos, they come back to the source, which is our Lord Jesus Christ. Yun naman ang yun naman ang pinakapunto So minsan nga nagkakamali tayo. Minsan nga we spend money for hindi naman sa mga importanteng bagay. Pero hindi naman nagrereklamo ang Diyos. Every time there is a problem, every time na tayo rin ang may gawa, amen, so He is open, our Lord Jesus Christ, to accept us. Even though andyan na tayo parati na lang tayo nagkakamali, parati na lang tayo namumroblema, but still, wala tayong maririnig sa Kanya. Amen. Nandyan pa rin ang Word of God. Nandyan pa rin ang Diyos nagbibigay ng instruction, ng direction, para po sa ikabubuti po natin. Amen. So, tuloy po tayo. So, like this widow did for guidance in budgeting, in paying our debts. So, especially po, basically grace is letting Jesus do it. Just like, for example, is this widow. So, ano pong ginawa niya pagkatapos niya ma-poured out, mapuno lahat ng container ng jar? Amen. Bumalik po siya kay Elisha, and then he asked Elisha kung ano pong gagawin. Amen. Sabi ni Elisha, ipabili mo yung mga oil na yan. And then yung sobra, yun ang gamitin mo sa pangkabuhayan mo sa araw-araw. Amen. So sometimes, minsan mayroon na tayong pambayad, pero hindi na lang kasi sayang, magagamit pa. So sometimes, pag pinasok mo po sa business as a capital, nawawala. Amen. Tuloy po tayo. Basically, grace is letting Jesus do it. So the all-inclusive key to prosperity is Jesus Christ. So lahat po ng key, lahat po, all-inclusive kasama po, key to prosperity is Jesus Christ, and our letting Him be gracious unto us all the way. From blessing us with prosperity to commanding us to tithe, directing us to pay the debt. So kung mayroon po tayong what we call this one, income, kahit ano po, in business, in our work, so kahit ano po, wag po natin utangin. Kailangan ibigay kaagad natin sa Diyos. Dahil kahit na tayo, marami tayong utang sa Diyos. Hindi kaagad natin binibigay. Amen. That's why, pag para sa Kanya, what is due unto God, ay para sa Kanya. Amen. Ibibigay dapat natin. Kaya sa Kanya naman yun. He is the one who gave us prosperity, success, work, business, everything. He gave life. Breath of life. Hindi nga natin binabayaran yung hangin. Hindi nga natin binabayaran yung tubig. Hindi nga natin binabayaran yung joy, yung happiness, yung love, yung tawag nito, yung ambiance. Amen. Sa palibot natin. Yung peace. Amen. So, we have to return. Tithe is returning all our blessing, the 10%, into our Lord Jesus Christ. Tithing and offering is just a principle for prosperity according to the Bible. Amen. So, helping us budget and even save it to reinvest but not to hoard. So, kung nagbibigay po tayo, binabalik po natin sa Diyos, so the remaining we have in our income will be protected by our Lord Jesus Christ. Amen. Kaya nga kung nagbibigay ka, wala naman tayong malaking income, andyan na yan, pero hindi tayo nauubusan. Amen. In times na parang walang, bigla na lang mayroong magatid ng pagkain, mayroong magatid ng ganito, ganon. Wow! We have to thank God for that. Amen. So, especially to our loved ones, especially to the people who been
no? Yung malapit sa atin, no? Our friends. So kahit na hindi nga friend, nagbibigay din. No? So we thank God because He is the one na nagbibigay po, no? Who put people, no, sa ating pong path to bless us. Amen. So helping us budget and even save it to reinvest but not hoard. So it is letting Him handle our financing and our finances. The widow woman did precisely that. So yan po precisely ang ginawa ng widow na babae. Amen. So thank you. No? So kay Jeanette Kadongog, kay Auntie Brenda Limbaga, no? Kay Ma'am Brenda. So salamat, no? Sa lahat po ng mga Villadulid family. So the experience of these Bible miracles apply to us by appropriating, no, angkop po talaga in our lives today. Their experiences with the total supplier, God's today provision, are for us. As His yesterday supplies were for those in need then. So Jesus is the same yesterday, today, and tomorrow. So Hebrews chapter 13 verse 8. He is the all-time, all-inclusive key to prosperity. So, it is our Lord Jesus Christ. Lahat po, no? Lahat po kasama. Andyan po. No? Siya po ang key ng ating kasaganaan. No? Our prosperity in life. Kasi nga, sabi nga ng Diyos sa Proverbs, a person, because of the skill, the talent that give by our Lord Jesus Christ to each and every one of us, we can produce wealth. He can produce wealth according to your talent, and He had no sorrow on it. So, pag i-bless tayo ng Diyos, no, hindi tayo mamumroblema. No? Amen. Yung importante lang, maghintay lang tayo. Amen. So, now you know the source of your miracle. Jesus, no? You know the riches of His supply, unlimited. Amen. So, just like for example, in the time, no, of Jesus Christ, when He was in the flesh 2,000 years ago, so nandito po siya, na nagme-ministry, na nagme-minister. No? He healed so many people, no, in the time, in His time, at ang dami pong miracle, no? And then, wonder na ginawa niya po. Pero lahat po yon ay limited lang because He was in the flesh. No? The Spirit of God that dwells in Jesus Christ, no? Our Lord Jesus Christ, limitado lang. Amen. So, andun lang siya. No? Andun lang siya sa Israel on the time. Amen. No? We know that God is omnipotent God, omniscient God, omnipresent God. But Jesus Christ is in the flesh. Kaya nga napagod siya. Every time, ang dami po ang kanyang mahil. Sometimes, no, sa sobrang crowd, no, tumatakbo po siya, no, sa kabilang ibayo. No, andon, no, humahanap siya ng solitary place and then pray. Para naman po makapaghinga. But when Jesus Christ, ascended into heaven, and then the Comforter comes. Now, what we call the Holy Ghost, the Holy Spirit, it is now Jesus Christ now, our God, is unlimited. Now, unlimited na po yung kanyang power. Andyan na po. Nandito po siya ngayon sa atin. No? Amen. His presence. But even to the next, what we call this one? So, doon po sa kabilang ibayo, sa kabilang mundo, doon po, no? In the other part, no, of the globe, sa Amerika, nandun pa rin yung presensya ng Diyos. Amen. Ganun po, no? Unlimited. So, ang kanyang magagawa because He is now in the Holy Spirit. Amen. Tuloy po tayo. So, try Him in your current financial struggle. If you have one and see whither He will finance you, taste the fruits of the tree of life. For they have been proven good. Turn over the finances that you are blessed with through the lucious circle of giving and receiving. So what we are talking is
if we will going to give, if we will going to, what we call this one, to give for the kingdom of God, offered, no, or return our part, no, as our tithe in the Lord, the God will protect, no, our money, our finances, no, our possession, no, our job, our business, no, and hindi lang po yan. No? Amen. So, lahat po, no? Amen. So, finally, remember the 5 crucial activities that are involved in this divine monetary flow. 2 are His as the supplier. 3 are yours as the receiver. Jesus will open the very windows of heaven if these activities are respected and done. So, they are in His Word. So, Jesus is your miracle source. Amen. So, this is 5 promises of prosperity. So, number 1, God's will that we prosper. So, will po ng Diyos na tayo po ay mananagana. Amen. Na ikaw po ay mananagana. Amen. Sabi niya in 3 John chapter 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospered. So, sabi niya, I wish above all things that thou mayest prosper. Above all things, na mananagana ka. Hindi lang po mananagana in material blessing, but also good health. Amen. Even as thy soul prosper. Amen. God wanted us who mananagana na mayroong faith, na mayroong favor, na mayroong joy, na mayroong happiness in our heart. Amen. Through the presence of our Lord Jesus Christ. So, sabi niya in Isaiah 48:15, He, no, the Lord, shall make His way prosperous. So, it is the Lord who will make your way prosperous. Amen. So, this is not the will that we will be prosperous in a stationary condition. Yung permanent lang. Hindi po. But that He will make our way prosperous, implying action. Nandun lang po tayo, permanente lang po tayo, and then He will going to prosper us. Amen. So the God of heaven will prosper us. Therefore, as His servants, we will arise and build. So we will take talaga ng action para yung ating mga trabaho, yung ating mga farm, yung ating mga business, yung ating mga pananim, yung ating ministry will prosper. Amen. So ganoon po ang Diyos. Sa palayan, sino ang nagbibigay ng tubig? Ang Panginoon. Kung sa what we call this wine, sa bunga, it is the heavenly dew. No? Ang nagpapabunga. Amen. Sino nagbibigay ng butil? Galing po yan sa Diyos. Binili lang natin. Amen. Everything, yung lupa, galing din sa Diyos. So we are only the steward of all the blessing of this earth. Amen. So tuloy tayo. He will make our way prosperous, implying action. The God of heaven now will prosper us. Therefore, as His servants, we will arise and build. So angels also are involved in prosperity. The Lord, before whom I walk, will send His angels with thee and prosper thy way. So Genesis chapter 24, verse 40. So number 2, we begin to claim prosperity. So dapat angkinin natin. Every time the Word of God will be, what we call this one, binibigkas po. No? Just like tonight, you have to claim it. Amen. You have to say, Amen. You should be agree. Because it is the Word of God. It is according to the Bible. Amen. So sabi niya po in Psalm 66 verse 12, Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but Thou broughtest us out into a wealthy place. Amen.
So if you are going through fire and water in your financial situation, know that God promises you a wealthy place. Amen. Kung nandyan po tayo, sa sinasabi, dumadaan po tayo sa fire, or kahit na anong problema, or we were in lack, poverty, or something, tayo pong nakakaalam ng ating sitwasyon, about especially in our financial situation. But God said, know that God promises you a wealthy place. There is always hope in God, because it is the will of the Lord to bless us. If we have faith and believe and keep His word. Amen. So sabi niya, take this word and stand on it. It is His intention for you to mature in faith. So sometimes makaranas po tayo ng lack, ng poverty. Sometimes magkakaproblema in financial, in our finances, para maging mature po tayo. Para mag-rely po tayo sa Kanya. Sometimes hindi lang po in financial, even in our health. Nagkakaroon tayo ng sakit, nagkakaroon tayo ng problema. Amen? Just to be able, us to be mature in our faith in Him. Amen. So yun lang. Because in times that God will going to heal us, to make us whole again. Amen. Doon po natin makikita that God, if God will bless us, hindi na po yung heart natin nandun naka-anchor sa blessing. But we know in our heart that it is God, our source of everything. So ang joy po natin ngayon, nandun na po sa Diyos. Church, sa lahat po ng mga viewers natin ngayon, alam na ng Diyos kung ano po ang pangangailangan natin. Alam niyo na po, ang isyo ng inyong buhay, ng ating buhay. What we're going to do is to worship God. Kasi kahit na anong prayer ang gagawin natin, kahit na anong kaganda yung prayer mo, pag hindi ka makakonect into His presence, walang mangyayari doon. So yung atin lang, if we wanted blessing, favor, healing, we need to worship Him. Pag na-connect na po yan, then blessing, favor, lahat po answered prayer will flow in your life. Kagaya po ni Abraham. When God asked him to go into the Mount of Moriah, amen, to worship Him, at ang kanyang isasakripisyo ay ang kanyang anak na si Isaac. So matakin mo yan, Isaac is his treasure, very most important thing sa kanyang bagay. But God tested him. God wanted to worship Him and bring sacrifice. And that sacrifice is His son himself, Isaac. Pero nung he about to strike, yung knife, slaughtered Isaac, but God, nagbigay po siya ng provision, Jehovah Jireh. Amen. So thank God. So that's why if we were going to give tithes and also praise God, we are worshiping Him. Amen. Sa lahat po ng bagay. Dapat po, in all ways, we should acknowledge Him. Dahil siya po ang nakakaalam kung ano po ang lahat ng ating pangangailangan. Amen. So, in this world, nag-venture lang po tayo dito. Nagpapasalamat tayo na binigyan po tayo ng buhay. Hindi po natin alam kung ilang taon tayo dito. So, nagbabakasyon lang po tayo dito. Amen. We will not, hindi po tayo magtagal dito. Amen. And we all know that. But because, yung tao po ay nagkasala, so we need, God need us, na bumalik po sa Kanya. Because, the most important na ino-offer po ng Diyos is eternal life. Amen. So, balik po tayo, kasi nawawala tayo. Amen.
So take this word and stand on it, sabi niya. It is His intention for you to mature in faith. So riches come many times in the days of famine and persecution. They shall not be ashamed in the evil time, and in the days of famine, they shall be satisfied. In Psalm chapter 37, verse 19. So tutuloy mo yan in times just like this? No, ang dami pong mga believers, ang dami pong mga anak ng Diyos, ang dami pong mga sangkatauhan who believe in our Lord Jesus Christ na binibless po in times of COVID-19. No? Marami po, no? Tayong nakikita dyan. Amen. And we thank God. No? And doon po natin masusukat yung ating faith. Amen. Especially in this place of Pikawayan, ang dami pong nabibless. Amen. So, it is because of the presence of God. It is because of His promise. No? Even in good times, in bad times, no? In famine, no? Whatever circumstances, God will provide. Amen. So you may feel that you can't prosper in time of recession. No? Just like for this COVID-19, parang bumagal po ang ekonomiya, nag-uurong, or pagliliit. No? But did God say that? No! God's word says, behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him, to deliver their soul from death and to keep them alive in famine. That is the word of God. No, if He will going to keep His word, His promise, amen, hindi po tayo maano kung yun po ang ating panghawakan. Kaya sabi niya po, just like this, no, sa panahon ng kahirapan, no, I will keep them alive in famine. Sabi niya po, behold, the eye of the Lord is upon them that fear Him. Now, the word fear is trust or love. Amen. So, their soul, no? To deliver their soul from death. Amen. Psalm 33 verse 18 to 19 po yan. So, we are not to be hung up on money. Only on the supplier of money. So, kung doon lang po yung ating, tawag nito, yung ating sandigan sa pera, no? Amen. So sometimes, no, pag tawag din mabuhinan ni mo kwarta, sometimes, no, mangluod ka, no? We should hang, no, up only to the supplier of money, which is the source of everything, no, our Lord Jesus Christ. So give me neither poverty nor riches, feed me with food convenient for me, lest I be full and deny thee and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain. Proverbs 30 verse 8 to 9. So when He keep His word, when we keep His word, God will prosper us. So number 3 po yan. Pag ating pong tinipigan yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pulong, God will prosper us. Pasasaganain niyo po yung ating buhay. Ganun po ka-importante ang Word of God. Amen. Because of what? Because sometimes, kung hindi pa po tayo mature, sometimes God will bless us. Sometimes nag-iiba po yung priority natin. Sometimes late na po tayo magsimba. Sometimes medyo mataas na po yung tingin natin sa ating sarili. Sometimes we are proud to ourselves. Now, hindi po yung ganun ang gusto ng Diyos. God wanted to bless you, to make you a vessel, an instrument to bless other people. Amen. Yun po ang pakay ng Diyos. Especially to give help sa mga less fortunate, to the poor people. Yun po ang gusto ng Diyos. Because He came in this world, sa mga pobre, sa mga masakiton. Amen. Ganun po, yung compassion ng ating Panginoon. Amen. So keep therefore the words of this covenant, sabi po ng Diyos, and to them that ye may prosper in all that ye do. So tipigan po natin
halungan po natin, no? Ang iyan ang mga pulong that ye may prosper, para po tayo managana in all that ye do, sa lahat po ng ating ginagawa, sa lahat po ng ating trabaho, sa lahat po ng ating mga farm, in our business. Amen. So, ganun po, no? It is in Deuteronomy chapter 29 verse 9. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. So sabi niya po, no, ng kanyang mga salita, it shall not return, no, na walang bisa, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. So it is the word of God, no? Dahil according to His word, this world was made. Amen. Nung sinabi niya po, let there be light, and there was light. Let there be animals, no? Water, ano pa? Mga isda, umuusad po yan. Amen. No? Yung tao lang po na hindi niya ginawa according to His word. But, no, pinorma niya po, no, ng kanyang kamay. And, binigyan niyo po, no, ng breath of life. No? Amen. So, tuloy po tayo. Kaya nga tayo unique eh. We've been made by God by His own, no, likeness. Amen. So, Isaiah 55:11 po yan. So, sabi niya, and now, brethren, I commend you to God and to the word of His grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. Amen. Na magiging banal po tayo. So, which is able to build you up. No. Grace. We are now under grace. Amen. We are not under law. If you will going to memorize, no, I'm sorry po, the 10 Commandments, magkakaroon kaya ka ng faith, magkakaroon ka kaya ng milagro, 100 times na i-memorize mo yan, and then you will going to meditate it. Amen. So, hindi po, it is the grace of God. Amen. It is the presence of our Lord Jesus Christ kung bakit po tayo binibless. Amen. Kung bakit po tayo nai-heal. Kung nagkakaroon man tayo ng favor, ng supply. It is according to the grace. We are under grace, no? Not under law. Law is now a guidance, no? Or a guide going to perfection. So, ang law na ngayon ay guide lang po going to perfection, which is our Lord Jesus Christ. He is the one who fulfilled the law. Amen. So, Acts chapter 2, 20-32 po yan. So, keeping God's word is an essential activity. So, pag aton po tinitipigan, or we love the word of God, or keeping His word, it is essential. Napaka-importante po yan. No, na activity that will cause the very windows of heaven to gust forth with His prosperity. No? To gust forth. No? Sabi po dyan, a sudden rapid flow. Wow! No? No? Parang bigla na lang nagkakaroon ng blessing. No? Unmerited favor. No? Unmerited blessing. Blessing in disguise. Or bigla-bigla na lang nagkakaroon ng provision, ng healing. Amen. Ng joy in our life. Gust forth with His prosperity. Amen. So number 4, as we seek Him, God prosper us. Pag, no, ganun po kanina sinasabi ko a while ago, that if we will going to seek His presence, God prosper us. Sabi niya nga, seek His kingdom first, and all these things, and all, no, His righteousness, and all these things shall be added unto you. So ano po ang seeking? No, we should be connected to His presence. May your kingdom come. Seek His presence, to be connected in our heart. Amen. So, sabi po dito, as long as he sought the Lord, God made him prosper. So, as we will going to sought the Lord,
to praise Him, to worship Him. Amen. Kung bibigyan po natin ng panahon sa 24 hours in a day, the Lord will prosper us. Alam niyo po, no, kahit na kaunti lang man, or even 1 hour, half hour in the morning, half hour in the evening, kung bibigyan lang po natin ng pansin, para lang po, no, amen, para makapunek lang po, para magkaroon lang po tayo ng relationship, no, good relationship to our Lord Jesus Christ. Kaya nga, in time of troubles, in time of famine, in time of great distress, in time of just like this, COVID-19, so madali po tayong makakonect. Pero in times of trouble, in times of sickness, in times of emergency, no, gusto natin, in times just like that, gusto natin, if we were going to pray and ask for healing, gusto natin kagad-agad. Pero wala nga tayo, hindi nga tayo nag-invest sa Kanya. So that is the truth of life. Pero ang Diyos, hindi niya yan tinitingnan. Ang tinitingnan niya parati is always reminding us na always po siyang open to accept us kahit na ano pa man tayo. Amen. So tuloy tayo. So normally, I don't think we become desperate about seeking the Lord. Perhaps at night we pray, now I lay me down to sleep. Then we wake saying, now I'm awake. Take care of me today. We say we have done well during a day. If we have read one psalm, that is not seeking the Lord. Seeking the Lord is worshiping Him. No? Dapat we worship Him, we praise Him. Hindi po tayo hinto hanggang hindi po natin ma-feel yung presence ng Diyos. Amen. So sometimes we pray, Lord, Ikaw nang bahala. Amen. So sabi ng Diyos, no, bahala ka na rin. Di ba? Hindi ka pa nakakunek eh. So, tuloy tayo. Who had hardened himself against Him, God had prospered. So, in Job chapter 9 verse 4 po yan. So, you cannot hide from God and prosper for very long. But if you seek Him, He will make your way continually prosperous. Sometimes, andyan ang blessing, andyan ang pabor. Pero anong ginagawa sometimes natin? Nakakalimot tayo. And then, when prosperity comes, abundance comes, supply comes, blessing comes, favor comes in our life, we stop worshiping God. Kaya sometimes nagkakaproblema. So ang sabi ng Diyos, when blessing comes, worship Him continually. Amen. Continue po, continuous. Parang bike na continuous. Hindi ka dapat hinto para tuloy-tuloy yung blessing. So that He will pour out the heavenly blessing, the windows of heaven, to pour out so much blessing in your life. Amen. So tuloy tayo. So if ye abide in me, and my words abide in you, sabi niyo po, kung tayo po'y sumunod sa Kanya, and the words abide in us, it means, yung word po ay ating pong isinabubuhay, isinasabuhay. Amen. You shall ask what you will. So, umigi ka kung anong gusto mo. And it shall be done unto you. At yan ay mangyayari sa iyo. So, kung nandyan po ang presensya ng Diyos, andyan po ang Word of God, hingin mo kung anong gusto mo. You need healing, you ask for healing, you ask for abundance, you ask for provision, you ask for everything. Supply, especially healing. Healing in our finances. Healing of our body. So sabi niya, and it shall be done unto you. At yan po ay mangyayari sa iyo. Amen. So John 15:7 po yan. So He satisfied the longing soul and filled the hungry soul with goodness. So ganun po dapat yung natin, yung tawag nito, yung ating nararamdaman. We are thirsty. We are hungry. So we always wanted to feel
by the Holy Spirit. Amen. Alam niyo po, this life, wala pong tao sa mundong ito na magaan lang yung problema. Even, no, kahit anong yaman po natin. Amen. So, itong buhay po na ito ay napakabigat. No? Very difficult. That's why we come into the presence of God para maging ano po? Para maging magaan. No? Lahat po magiging magaan at madali lang if we have the presence of God. That's why I'm so blessed last Sunday, because through worship talaga, every morning if you will going to worship God, everything, God will going to give a revelation, God will going to give something different. Na parang nag-aistorya na lang ang Ginoo sa imo. Sometimes andyan na ang blessing. Sometimes andyan na ang protection. Amen. So andyan na, nilalapag na. If you will going to worship God in spirit and in truth. Amen. So tuloy tayo. Seek God and spend time in His presence. Make your hunger known to Him. Yun po ang gusto ng Diyos. Na mag-spend time po tayo. Pag makonect na po tayo sa Kanyang presensya, huwag naman po kagad-agad na mag-stop praising and worship and then uwi na o lakad na. Amen. We have to spend time. We spend so many time. 1 hour, 2 hours, 3 hours. No? Sa pagpapanood po ng TikTok. Amen. So, kung saan-saan pa, manood ng TV. No? No, go on, no? Ang dami. So, make your hunger known to Him. Kailangan parang you are thirsty. Hunger to His presence. Amen. Number 5, the lips of the righteous feed many. So, kailangan po magiging mapagbigay tayo. So, your prosperity depends on what you say with your mouth. We have seen that it depends on our activities, such as seeking God and keeping His word. Now, God's word is saying, claim the word. If you heard, no, na akin po yan. Akin po yan, yung word na yan. Akin po yan, sinasalo mo. Claim it. No, with joy in your heart. Claim the word of God. Amen. So a man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, and with the increase of his lips shall be filled. Proverbs 18:20. So God's word says that what you are saying with your mouth is feeding your stomach. Amen. Amen. So, the tongue of the just is a choice silver, the heart of the wicked is a little worth, the lips of the righteous feed many. Proverbs 10:20-21 po yan. By confessing prosperity, scriptures for other people and other families, now you can stand in proxy faith for others and receive blessing for them. Amen. So, ito po yung number 5. So, parang sinasabi dito, now, if you claim the word of God, now you are blessed. And you have to extend your hand to other people, to your neighbor, especially to yung mga less fortunate talaga na mga neighbor natin. Amen. Lahat naman neighbor natin. Amen. So tuloy tayo. So the law of poverty says, love not sleep, lest thou come to poverty. Open thy eyes, and thou shalt be satisfied with bread. Proverbs 20:13 po yan. Amen. That cuts you out of sleeping in the morning. So the sluggard will not plow, nor plow by reason of the cold. Therefore shall he beg in harvest and have nothing. So dapat po, saan po dadalo yung blessing ng Diyos? Sa ating pong mga trabaho, sa ating pong mga business in our work. So dapat pa lang, umaga pa lang, we will going to worship God, to praise God. Now, going to our business, going to our work,
going to other, no, whatever. Amen. Kung ano man ang ginagawa natin sa ating buhay, no, para magkikita, no, para magkaroon ng income. Amen. So, Proverbs 24 po yan. In other words, financial partnership with Jesus rules out laziness. So, the law of giving says, he that had bountiful eye shall be blessed. For he gave of his bread to the poor. So, we need na magbigay talaga. Proverbs 22 verse 9. He that had pity upon the poor lendeth unto the Lord. Kung mayroon po tayong awa sa mga kabos, sa mga pobre, yan po ay susuklian ng Diyos. Ayaw ng Diyos na mayroon siyang utang sa atin. Especially when we give our tithes and offerings, and also binibless po natin yung ating mga kapitbahay, yung ating mga neighbor. The Lord will going to return kung anong para sa atin. Amen. So, tuloy tayo. So, sabi dito, he that giveth unto the poor shall not lack, but he that hide his eyes shall have many a curse. So, yung nagbibigay daw sa mga pobre, lalo-lalo yung na po sa mga nangangailangan, ay hindi magkukulang. Wow! Hindi ka po maka-experience ng kulang. Amen. The Lord is my shepherd. No, hindi ako magkulang. Wala na akong hahanapin pa. So, amen. So, giving to the poor will bring prosperity into your own household. Hindi lang po sa'yo, into your family. It is a sure financial transaction with the Lord. Take an exciting road, and hundredfold blessing will be yours. Amen. So for all the promises of God in Him are yeah. This is our last verse. And in Him, amen, unto the glory of God by us. 2 Corinthians chapter 1 verse 20 po yan. So praise the Lord. And that's it. No? Our Bible study for tonight. Our Word of God for tonight. So we thank all our viewers for tonight. Renz Zamora, and then Jeanette Kadungog, Ma'am Brenda Limbaga, si Auntie Jeanette, Brother Renz Zamora. So we thank you for all the favor. Sa lahat-lahat po, no? Hindi ko na po kayo mababanggit. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Sa inyong pabor, sa inyong panalangin, sa inyong time, sa pakikinig po, no, in our program, no, in this, what we call this one, Bible study. So, counting panahon, we treasure, no, your presence, no, your viewing, no, us giving your time, no, in this live streaming in Facebook. So, maraming salamat po. Yun lang po, okay na po, no, sa atin. Hindi naman tayo naghangad ng kahit ano. So, we thank God and bless us, no? All of us, no? Nagpapasalamat po ako, especially to our Pastor Neil Acosta. And tomorrow morning, by God's grace, amen, mayroon po tayong what we call this one, morning devotion. So, nagko-quote lang po ako ng mga one verse, and then 2 minutes, 5 minutes, okay na po yun. Pero may kulang yun eh. Dapat may prayer yun. So, we thank God for all the wisdom, no? And knowledge, no? Yung mga comments po ng iba na dapat ganun po. So, salamat po tayo doon because yung nakikinig, sabi nga sa Proverbs, yung nakikinig daw sa mga instruction ng ibang tao, no? Which is the saints, no, the other saints, ay nakapagbibigay po ng saya, no, ng joy sa ating puso. At nagbibigay po ng saya, nakakalimutan ko na. So God bless everyone. No? I know you are blessed according to His word. May the blessing of the Lord, His favor, His divine connection, and also His divine protection, His supply, His favor, His blessing, His healing, no,
be upon you in every day of your life. No, in Jesus' name. Amen. So praise the Lord. No, thank God for all the blessing and favor. So salamat po sa lahat. No, amen. God bless everyone and shalom.